So, magandang araw. Magkukuwento lang ako about sa nangyari sa akin. So, pero may mapupulutan din kayo na aral dito. Kasi black pill, alam nyo na. So, ayun, single na pala ako. So, yung dalawang ibab ko, nakipaghiwalay na ako sa kanilang dalawa. Paano ba nangyari ito? Kasi, yung ka-LDR ko na naging karelasyon ko ng 3 buwan sa Pinas. So, siya persistent na mag-message sa akin everyday kasi gustong gusto niya nga ako. Kaso, masyado siyang selosa. Pero sinabi ko na sa kanya yun nung una pa lang na naging kami. Na pag may papatol sa akin, nagkagusto pa sa akin, magdadagdag ako. Sinabi ko na sa kanya yun. So, yung una, sabi niya okay lang daw. Nagkaroon nga ako ng FWB, diba? Sa FWB ko naman, ganun din. Sinabi ko rin sa kanya na, na meron akong girlfriend na ka-LDR. So, pumayag naman din siya. So, malinaw to dalawa sila pumayag. Na na ganun yung sistema. Kasi una pa lang sinabi ko na sa kanila na maliit na chance na magkaroon ako ng anak or mabigyan ko sila ng anak kasi may varicocele ako. So, yun nga. Kaya ako ng bababae tsaka gusto ko ng polygamous kasi maliit ang chance na magkaroon ako ng makabuntis ako dahil sa varicocele. Pero merong chance kung ipuputok mo sa loob. Pero yung mga withdrawal, zero chance yun. Wala talaga mangyayari. Pero kung puputok mo lagi sa loob, malamang makakabuntis ka. Pero dahil nga sa varicocele ko, kailangan mo iputok sa loob para talaga makabuntis ka. So, yun yung rason ko kaya gusto ko ng marami. Pag may nagkagusto sa akin, papatulang ko pa rin. So, ito namang ka-LDR ko, selosa. Na tanong ng tanong, ilang beses kayo ilang rounds, ganyan, ilang beses, ganyan. Kasi ma-text siya everyday, diba? So, talagang text ng text maya. Hindi ko naman okay lang naman din yung ganun. At least nalalaman mo na gustong gusto ka talaga. Kaso nga lang, masyado selosa. One time kasi, may mali rin kasi ako dun eh. So, na-send ko yung chat. Tapos, yung number nung ka-FWB ko, nandoon. So, minessage niya. So, ayun nga, nag-usap sila. Tapos sabay, yung ka-FWB ko, nagalit na, yung minessage siya kasi nga ayaw niya ng ganun. So, mali ko rin naman yun. Tapos sabay, ayun, nandun ako sa kusina. Tapos, lumapit yung ka-FWB ko, sinampal ako dito. So, sa lahat ng mga nakarelasyon ko, first time ko masampal At ang lakas nun. Buti na lang, yung genetic ko, yung skull ko okay naman. So, walang pantal, tsaka medyo matibay din yung mukha ko. Kung mapapaaway ako, medyo matibay talaga yung mukha ko. So, yun nga. Napakalakas nun kasi parang nawala yung pandinig ko ng onte sa dito. Pero, wala lang, parang binaliwala ko lang yun. Hindi ako humawak ng gano'n, nag-acting ng, ano nangyari mga gano'n. Parang binaliwala ko lang. Pero malakas talaga yun Tsaka first time ko na masampal ng babae. So, tapos bigla siyang umalis. Tapos, ayun, na tapos nung umuwi na siya ng gabi, inamo-amo niya ako. Pero hindi siya nag-sorry. Ito napansin ko sa mga new generation ngayon parang narcissist na. Ako na nga yung above sa sa looks, tapos gusto pa nila ako pa yung a-adjust sa kanila. Napaka-shit naman nun. Ako na nga yung may profession. Sila yung mga mabababa yung profession. So, lahat ng babae ganun Kaso, syempre magko-compromise ka na lang dahil lalaki ka, dahil 37 ka na rin, may age pill ka na rin. So, pero hindi ko talaga matanggap yung physical harm Kasi kung lalaki talaga yan, bubugbugin ko talaga yun. Kung lalaki talaga yun, promise, makakatikim sa akin yun. Kaso, babae. So, hindi ko na lang pinatulan.
So, tapos ayun, inamo-amo niya ako. Tapos sabay, ano nangyari, bakit daw ganun. So, pinaliwanag ko na nagkamali nga ako. Tapos, ayun, tapos nagbihis lang siya. Tapos bumaba siya dito. Tapos gusto niyang pumasok sa kwarto ko kasi nga, alam mo na, gagamitin niya yung pepe niya para mapatawad ko siya. Dahil sinampal niya ako, 'di ba? Sabi ko sa kanya, hindi na. Sabi ko ganoon, idadump na kita, sabi ko ganoon. Kasi sinaktan mo na ako eh. So, kasi ako, okay lang sa akin, mura-murahin mo ako eh. Mura-murahin, alipustahin, laitin, baliwala sa akin yan. Pero napaka-big deal sa akin yung physical eh. May tendency nga ako makapanakit talaga ng todo pag physical eh. Ewan ko, hate na hate ko talaga pag physical talaga. Kahit yung tapik lang na ganyan, gaganyanin lang. Hate na hate ko talaga yan eh. Yan yung pinakayo ko. Kaya automatic dinam ko kagad siya. Pati yung yung girlfriend ko naka LDR, dinam ko na rin. Kasi nga, nainis ako dahil lahat silang dalawa combative. Hindi, kasi both naman sila nag-agree naman sila dun sa sistema ko kasi nga hindi ko naman sila mabibigyan ng anak. So, yun yung rationale ko. Kaya ako naggaganyan. Okay lang yung ka FWB kasi pumapayag siya eh. Tsaka hindi ko naman talaga siya nakaka-chat eh. Bumababa lang siya dito, dumidiretso sa kwarto ko pagka gusto niya na makasama ako. Tsaka magamit din, ganun. So, ayun. So, ang natutunan ko dito na na hindi rin guarantee na magtatagal yung relasyon. Kaya ganito ako mag-isip kasi hindi rin guarantee na magtatagal lahat ng relasyon. Kasi nga, wala naman talagang permanente sa mundo eh. Walang forever. Hindi ako naniniwala dyan. So, yun yung nangyari. So, eto naman ka-LDR ko. Hanggang ngayon, message pa rin ang message. Blinak ko na yan sa Messenger, sa Instagram, yung sa Facebook. Tapos, nagme-message pa rin sa sa Google. Kasi walang block yung Google eh. Hindi mo siya mabiblock sa email. May email chat kasi yung Google eh. So, doon siya ng message. Kasi sa totoo lang, pag yung mga ganyan yung babae, may namamatay na lalaki dyan eh. Yung mga combative. Kilala mo ba si PNB Rock? Yung rapper. Yung girlfriend niya, pinagsabihan na niya na huwag ka magpo-post ng kung saan tayo, yung location, sa Instagram. Pinopost nila kung saan sila kumain. Ayun, namatay siya. Pinagsabihan na niya Kaya sabi ko na pag mga ganyan, disrespectful na yung mga babae. Bali naman single na lang ako or wala akong makasama habang buhay. Kaysa naman mamatay ako sa mga ganitong eksena. Biruin mo, first time ko masampal talaga. Tapos ang lakas pa. Tapos parang sabi niya pa nga, magsasorry ako, ganyan. Sabi ko, wala na. Hindi na, nanakit ka na eh. At least nalaman ko na yung mga tunay na ugali nila na ganun. Kasi ako napaka-honest ko na tao eh. Sinasabi ko na kagad eh. Di ba sinabi ko nga sa inyo na walang red flags pagka gusto ka. Sinasabi ko na lahat para malaman nyo na ganun ako na tao eh. Kaya nga marami naiinis sa akin. Kahit dito sa channel ko eh. Hindi nila matanggap kasi yung truth eh. Alam mo, pinakamasakit sa na marinig ng tao yung truth. Napakasakit niyan. Maraming taong in denial. Maraming taong titirahin ka dahil nagsasabi ka ng totoo. Kagaya dito sa channel na to, maraming hater tong channel na to, promise. Biruin mo, subscriber ko, 108 lang. So, yung mga taong yan yung bukas yung isipan. Yan yung mga kasi itong mga sinasabi ko, nakikita nyo to sa mga kaibigan nyo, nakikita nyo sa eskwelahan, nakikita nyo sa trabaho, nakikita nyo sa mga kakilala nyo na may pamilya at anak, kung paano yung treatment. Which is, base naman talaga sa looks. Kahit anong balibaliktad mo pa, yun talaga yung treatment.
So, ayun nga. So, yan yung nangyari. So, single na naman ako ngayon. Pero, pinaghandaan ko na rin naman yan kahit na masingle ako habang buhay. Kaya nga ako bumalik dito sa bansa na to para may mag-alaga sa akin yung rest home, ganyan. Kasi dito pag may rest home, aalagaan ka. So, maigi na rin yung ganun kaysa yung hinahanda. Tsaka 37 na rin ako Yung edad ko hindi na to pang pamilya, tsaka hindi na to pang anak. Kasi masyado ka naman. Ayoko nga mag-grind hanggang 60. Tangina na 60 na ako tapos mag-grind pa rin ako para lang pang sustento sa anak. Hindi na. So, yun lang. Yun lang yung kwento ko na nangyari sa akin na about sa mga ganitong eksena. Na Pero, etong mga babae na to, actually kung babalikan ko to or gusto ko tong gamitin, papayag tong mga to Kaso, wala na talaga dahil sinaktan ako ng physical Tapos yung isa combative. Tapos ngayon nagmamakaawa. Sinabihan ko na siya Sabi ko na dun sa ka-LDR ko, wag mo siya i-message. Tapos wag ka na selos ng selos dahil ikaw naman yung girlfriend. Pagka pinagpatuloy mo pa yan, hihiwalayan na kita. May ultimatum ako. May tinatawag akong strike Kahit yung sa school dati. Yung mga nantitrip, yung mga nampipitik-pitik ng mga ng tenga, yung mga ganyan. May strike ako na tinatawag. Hindi ko na kuwari yung mga namimili tapos nantitrip. Pinagbibigyan ko yan tapos bago makatikim. Ganong ginagawa ko dyan sa mga yan. Kasi pagka yung mga ganyan, tinolerate mo yung ganyan. Itong paniniwala ko Ang tao, may nature yan. May nature. Naniniwala ako na hindi nagbabago yung tao. Kung ano yung ugali niya talaga, yun na yun. Kung mabait siya nung simula ng bata siya, kahit kesyo pangit pa yan, kahit anong trauma na gawin sa kanya, mabait yan. Mabait yan. Kasi nature niya yun Naniniwala ako na hindi nagbabago. Base yan sa consciousness ng tao. Yung level ng understanding. So, bata pa lang yan. Kahit pa sabihin, etong channel ko, Lookism to, diba? Pero naniniwala ako na hindi nagbabago yung tao. Lalo na pag yung nananakit. Nako, ibig sabihin, kung makasama mo yun ng matagal, may posibilidad na saktan ka talaga. Or gawin kang under, batok-batukan ka, ganyan. Yung isa naman, na pampayabang lang ako dahil sa itsura ko, tsaka sa profession ko, tsaka sa mga, alam mo na, pamana ko na makukuha ko sa parent ko. Which is, after neto, hindi naman ako maghihirap. May makakain ako at matitirahan. Dahil nga sa pamana. So, parang yun din yung inaasahan niya. Kaya siya parang madikit. So, tanggap ko naman yung ganun na lahat naman transactional. Kahit na na-attract siya base sa looks mo. Which is, yun naman talaga yung una. Pero, yung disrespect talaga, yan talaga pinaka-hate na hate ko yung disrespect. Hindi ko tinotolerate yan, lalo na tanda-tanda ako na. Pag tumatanda ka na, ayaw mo na ng mga ganyan. Minsan nga yung mga papapansin dyan, yung mga nangungulit, tapos sabayan, hindi mo na tinotolerate yan Hindi mo na lang pinapansin, hindi mo binibigyan ng ng pansin yung mga ganyan. So, paano? Yun lang siguro. Ang mapupulot nyo na aral dito is huwag nyo ito-tolerate yung disrespect. Kasi ang tao hindi nagbabago. Pag ganyan yan shit test ng babae, nasa una niyan papasaway. Kasi makakalusot ulit-ulitin nila yan. Hindi sila nagbabago. Kailangan, pag ganyan, i-dispatch nyo na. Tumayo kayo sa kahit na sabihin mong wala kang option na manindigan kayo, hindi yung di-disrespect kayo kasi lalala at lalala pa yan kasi ulit-ulitin yan. Parang yung bully, alam mo yung bully sa eskwelahan, di ba manununtok lang yan ng saglit,
Tapos araw-arawin ka na niyan. Kasi hindi hinto yan hanggat di ka lumaban at di mo rin siya sinuntok sa muka. Ganyan yung mga tao eh. Mga hayop talaga yung mga tao. Which is totoo naman talaga. Hayop naman talaga tayo lahat. Yan nga, sex. Alam mo yung sex? Yung sex, ano yan eh? Activities yan ng mga hayop. Di ba yung mga hayop gusto lang kumain tsaka makapagkantutan. Yan lang yung ano eh. Kahit hayop naman talaga tayo eh. Kaya yun sinasabi ko na hindi talaga nagbabago yung tao. Base yan sa level ng understanding. So, parang yun lang siguro. Peace.